Ano tang? Okay. Okay na? Ayan, okay na. Nakita ko kanina, nakapisil ka ng clutch, di mo rin i-release. Bibitaw mo para makita mo yung sikad. Natatasan ka ba? Natatasan ka? Okay lang. Okay na. Nagbago ba? Okay na yung motor ni boss. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Dayo rito, Rivera, Hermosa, Bataan from Plaza Toda, Boxer City 150. Ang issue ng motor ni boss nung una umusok, pinalitan ng barbula, valve seal, black. 2 months lang na umusok ulit. 2 months lang, umusok ulit, binalik. Tapos anong ginawa doon? Nung napalitan ng black lahat, may binago pa ba sila? Wala na. Wala naman, may chinek up lang. Tapos nung chinek up, 2 months uli, umusok ulit. Usok na. So every 2 months umuusok, samantalang bagong gawa lang. 3 beses siyang pabalik-balik at hindi mapatino yung pinagbumulan ng usok ng motor ni boss. So kalimitan ng pinagbumulan ng usok, yun nga yung may gas-gas yung black, yung barbula, matalim, piston ring, piston, pag may mga tama yan, valve seal, usok yung gasket pag singaw. Uusok po yan mga padreng, pero kalimitan hindi nila pinapansin. Dapat din chinecheck din nila yung valve guide dahil nga pag maluwag yon, cause din po yan ng usok. So itong motor ni boss, nagsawa na siya kakapagawa, kaya dinala niya rito sa ating shop para maayos yung kanyang motor. Ngayon ang gawin lang natin, tanggalin lang natin yung bangko, tangke, tambutso. Iisa-isay natin yan kung saan nga ba nagmumula yung usok na pinagbumulan nitong Boxer 150. So yung mga padreng, ang issue nito 2 months lang, naka 3 beses balik-balik sa shop, umuusok. Ang nakita kong issue niya, okay naman yung kanyang bago lime block So okay naman yung mga piston, bago block, so okay pa naman to. Yung valve seal niya bago lang din, chinek namin, walang singaw kanina, so hindi ko na pinakita. Ngayon ang pinaka issue niya kung bakit umuusok, yung kanyang valve seal napakaluwag ng butas. Dapat po kasi yan, kapag pinasok natin yung ating mga barbula, dapat yan may konting kagat o para siyang masikip, hindi yung maluwag. So i-try natin tong barbula. Papakita ko sa inyo na maluwag at walang sabit. Pasok natin. Yan, pasok natin. Okay. Pansinin nyo, napakaluwag. Pag hinila po dapat natin yan ng ganyan. Ayan tingnan nyo, walang sabit. Dapat gumaganon pag hinila natin. Gumaganon po yan, wala So ibig sabihin, yan talaga yung issue. Chinek ko na rin mga piston ring niya. Okay naman dahil nga bago lang yung black. Yung valve guide niya, okay lang din naman walang alog. So okay, valve guide, piston ring, valve seal ang mismong issue. Tapos kanina nung binuksan namin yung 4 na tornilyo rito, yung 3 medyo maganda yung higpit. Samantala yung isa rito, lost thread na po siya. Maluwag. So hindi mo na kailangan persahin. Napakaluwag talaga. So ibig sabihin, pag maluwag yung tornilyo, posibleng dumadaan din sa gasket doon sa kanyang cylinder head kung bakit pinagmumulan ng usok. So yung mga padreng, konting tip lang sa pagkakabit ng valve seal kasi wag nyo sabihing original yan kung hindi naman proper yung pagkabit natin ng valve seal, masisira din po yan. So pwede tayong gumamit ng pampadulas na langis, grasa. So ang available natin dito, grasa. So ang technique lang mga padreng, pansinin nyo, nandyan yung barbula. Pag wala kasi yung barbula, ito yung valve seal matigas po yan, matigas si pasok dahil nga parang may bakal po siya. So pag pinasok natin yan, minsan tumatagilid dito sa kanyang valve guide. So ang gawin lang natin ganito, wag nyo tatanggalin yung kanyang barbula. Ayan. Pagka nagrasahan na, ang purpose po ng barbula, habang pinapasok mo siya, nakadiretso na siya kaagad nakadiretso na siya kaagad. Pag pinasok po natin yan, huwag diretso, huwag pa ganon. Kailangan pinipihit natin ng pakaliwa
o pakanan, parang ganito. Ayan o. Yun o. Paikot po, wag nating diretso. Ang purpose nung barbula, pag pinasok, may guide na siya. Unlike dun sa walang barbula, minsan pinapasok natin, tabingi pala. So yung kabila, lagyan din natin ng grasa. So konting tip pa, dapat original yung bawat pyesa na ating kinakasa, wag yung local. Sayang lang yung trabaho para hindi tayo ulit-ulit. So ganyan o. Pasok lang natin. Ayan o. Lalo na sa barako, napakahirap ipasok nun. Kaya ganyan yung proper o. Pitin lang natin pa kanan na. Okay. Tapos angat natin. Hilain mo yung barbula ng dahan-dahan. Hilain mo. Dapat yan. Gaganon. Merong sabit. May sabit na yun. Sige, balik mo. Ayun o. Ayun. Narinig mo? Gumanoon yung pabalik. Tingnan mo. Nawala yung grasa eh. Sige. Kabila. Sige. Dahan-dahan lang. Diba? Papansin nyo, bumubuka yung valve seal. So, pwede na natin ibalik yung ating barbula. So, sa pagbalik nito, ayan, meron tayong goma. Balik mo muna yung goma. Tapos, sapinan nyo ng ayan, basahan. Tapos, baba natin. Ayan. At kung mapapansin nyo dito sa CT150 na boxer, yung kanyang cutter valve lock, eto, maliit siya. So gamit yung ating special tool. So pwede siyang pumasok dito. Ang gagawin nyo lang, sapinan nyo ng interior. Tapos dito sa kanyang valve spring, pansinin nyo, fine wrap. Ibig sabihin ito, makitid yung spring ito, madalang. So yung makitid, lagi yan sa ilalim. So wag tayo magkakamali dyan. Yung kabila, okay na to. Yan. Wag nyong kakalimutan na magkabaligtad. So yan, tapos lagyan lang natin, pwedeng langis o grasa para pag pinasok natin ay madulas. Every 2 months nagpapabukas ng makina si boss dahil nga panay umuusok. So ang taning ko dito 4 months naman, at least nalagpasan natin yung 2 months na request niya. So pangatlo, pang-apat na tayong magagawa nito. So napaka-importante na wag nagmamadali, dapat malinis, lalo na yung mga gasket na lalapatan. Sige, iyan naman na. So sapinan nyo lang ng interior dahil nga malit yung kanyang valve lock. Ayan. Ayun 1-0. So hindi na namin papakita dito. Medyo mahaba na yung ating content. So yung mga padreng, nakakabit na natin yung kanyang base gasket. So ito yung nasa unang video, naka-close dito. Naka-close na gano'n. Ngayon mas maganda kasi kung open, mas malakas yung pressure ng langis dahil nga open dito. Mas malakas yung pasok niya. So yung local na gasket, naka-close dito, yung tornilyo lang yung nakabukas. Pati rin dito sa dulo. Ayan open siya. So ganyan yung original na gasket, open siya. So sasalpak na namin yung block. So yung mga padreng, nakakabit na natin yung piston, yung block. So yan ang kanyang top dead center. May timing po yan dito na guhit. Ayun So tapat lang natin dun sa pinaka kuntil para makuha natin top dead center. Sa pagkakabit ng piston, may arrow yan. Yan ang patungo dito sa ating exhaust. So ikabit na natin yung kanyang dowel, tapos yung kanyang timing guide, tapos cylinder head. So yung mga padreng, nabalik na namin yung tangke, yung kanyang makina, kinakabit na lang yung bangko. So papa-testing natin kay Tatang dahil nga bali-baligtad yung kanyang clutch lining tsaka clutch plate. So napalitan na rin ng timing chain. Madali lang naman yan, basta naka top dead center. May marka naman doon sa magneto, ganun din sa kanyang camshaft sprocket. So basic lang yon. Ngayon ang naging issue nito na nakita ko, bago naman yung block, piston ring, walang singaw yung barbula, valve seal lang nakita kong problema. Yung ring niya nga, yung ring pala niya, yung gap niya halos magkakadikit. So yun lang yung nakita kong problema. Pansinin niyo yung kanyang tambutso, sabaw hanggang ibabaw Ayan sabaw.
So, chinek na rin namin kanina ng walang tambutso. Walang usok na lumalabas dun sa kanyang tambutso sa manifold mismo. Ngayon, yung usok nito, pag umandar, nagmumula dito sa loob ng tambutso, ilalabas po niya yan once na natuyo yan. Ang palatandaan natin yan, basa. Ang palatandaan natin yan, dapat yan, pag pinunasan yan, hindi na yan magbabasa. Ito, basang-basa, oh. Maabot hanggang taas. So, hindi na magbabasa. Ayan. Ayan, ah. May sticker si Tata. Pa-test ride natin. Ate Manu, ini-interview siya? Dati na dito. Ay, hindi po kami kukuha. Testing mo muna, Tang. Ay, nakapirma na po kayo. Mag-down po kayo sa dito. Ano, Tang? Okay na? Ayan, okay na. Nakita ko kanina, nakapisil ka ng clutch, di mo rin i-release. Bibitaw mo para makita mo yung sikad. Natatasan ka ba? Natatasan ka? Okay lang. Okay na. Nagbago ba? Okay na yung motor ni boss.